Magandang gabi po sa lahat. Happy Sabbath po. Ayan, gamayan po natin ang ating mga katabi. Salamat po sa pagtugon. Tayo po dadako na sa ating service at sa pagsimula tayo po muli manalangin. Ating po ito po ang ating mga ulo. Gamahanan na Diyos na nasa kaitasan sa mga namin. Tayo pintahan po sa pagtunan. Yung kagabiron, na kami ang ikaw ang pasalamatan ng Diyos. Bali kami sa magpagalitan, o ang mga misaya matulog, ang mga pagagayat ka namin, ang mga tao sa pagkabalan. Wala kami mayroon hindi ikaw manunod ka namin, kung pagkalit namin sa iyo. Salamat sa pagkakas sa mga magampo, at sa iyo kami kanay sa mga magulang sa iyo. Sa ngala ng Kristo Jesus, gusto na lang, amang ligaw sa Diyos. Amen. Awitin po natin ang magandang Jesus sa bilang 1, 3, 2. Magandang Jesus. Awitin po natin ang Praising, Praising, number 135. Ito na,
na ang tahanan ay nasa mga langit. Nais po ng iyong bayan na magbalik ng papuri at pagkasalamat sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka nawa, Panginoon, ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng daigdig, sapagkat ngayon po ay araw ng kabanalan. Kaya kami ay naririto upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat ng marami amang banal sa mga pagpapala at biyaya na aming pong tinanggap sa kanyang pinagdaan. Salamat din sa mga pagsubok na ito ay lalo pong nagpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat din sa lahat ng bagay. Kahit kami ay dumanas ng mga kahirapan, nariyan ka at lagi mo kami inaabalayan. Sa gabi ito, amang banal, narito po ang iyong anak na magbibigay mensahe sa amin bilang pagkain ng aming kaluluwa. Sapagkat kami, Panginoon, na nangangailangan din ng iyong mga banal na salita upang lalo po kami maihanda sa iyong nalalapit ng pagdating. Pagpalain si Brother Jun sa kanyang mga pagpapahayag ng mensahe sa gabing ito. Tulungan siya na maging malugod-lugod at karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At kami namang makikinig ay handa rin na tumanggap sa mga biyaya na ipagkaloob mo sa amin sa mga mensahe sa gabi ito. Patawarin kami, Ama, ano man ang aming nagawang kasalanan at mga pagkukulang, upang ang lahat po na aming gagawin ay wala po magiging hadlang na iyong tanggapin dyan sa kinaasan ng langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming dalangin. Ito po ang lahat ay aming hinihin sa pangalan ng aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome kayo sa araw sa gabi ito, araw ng Sabat, at tayo ay masaya sapagkat dumating na naman ang araw ng kapahingahan. At magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay binigyan ng mabuting pangangatawan at higit sa lahat na ating mga kaisipan upang sa ganun ay magaman nating pakinggan ang mga mensahe sa galing sa ating kapatid na si John Torello. At welcome kayo, lalo higit ang mga bisita, kung mayroon tayong mga bisita ngayong gabi ito. At ang nangunguna sa ating screen ay si Brother Rigel, at ang nagpaawit sa atin ay si Sister Kunching, at ang prayer ay si Sister Elsa, at ang inyong lingkod ay reciter si Mrs. Ribal. At bago si Brother June na aawit, ay makarinig muna tayo ng sa pamagitan ng pag-awit nila ni Wahing Family. Lord, never sing your praise. I know you're always there. Faithful. Every day the journey brings me closer to your side, and forever you will
Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. God is good all the time. Talo pa rin kayo ng mga bilanggo. Ang hihina ninyong sumagot. Parang hindi nyo nararamdaman kung gaano mabuti ang Diyos. God is good all the time. Yan. Nakalungkot pagka tatalunin pa tayo ng mga bilanggo, mga bilanggo nakakulong. Pag sinabi mo God is good, sumisigaw yung mga yan. Samantalang tayo, nasa laya. Hindi ba natin nararamdaman ang kabutihan ng Diyos? Kapatid? Bakit kapag tungkol sa Diyos, parang ayaw natin sumagot? No? Salamat sa Panginoon sapagkat ngayong gabi ay araw na naman ng Sabado. Araw na kung paano ay isang malaking pagpapala para sa akin, no? Sa aking sariling karanasan. Mas lalo kong na-appreciate ang Sabat. Bakit po? Isipin mo naman, mula Linggo hanggang Biyernes, ako'y laman ng karsada. Laging nagmamaneho. Ilang beses na muntik-muntikang masagasaan, mabunggo. Pagka minsan ay natutuluyan, puro mga slightly, hindi masyado mga sagi-sagi. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil merong araw ng Sabado. Para bang sabi ko, yes, Biyernes na naman bukas. Papahinga na naman ako. No? Kapag araw ba ng Sabado, mga kapatid, napapangiti tayo? O nalulungkot? Kasi merong mga tao na pag-araw ng Sabado, Sabado na naman bukas. Para bang sa kanya yung Sabado mabigat. No? Meron bang ganun sa atin? Kasi pag-araw ng Sabado parang dapat pag-araw ng Sabado kaya nga tayo tinawag na Seventh-day Adventist. Dahil pag-araw ng Sabado, ito yung ating pinaka-Pasko no? Linggo-linggo, Pasko tayo. Kasi yung araw na yan yung ibinigay sa atin ng Diyos para maalaala natin kung gaano tayo ka-importante sa Kanya. Kanina, talaga namang dami kong pinuntahan. Mula Molino, iniikot ko yan. Balik na naman akong Bacoor. Galing ng Bacoor, punta na naman ako ng Queens Road. Galing ng Queens Road, balik na naman ako ng Las Piñas. Ikutin ko yan. Tapos napansin ko, alas 3 na. Di pa ako tapos. May aadlawan pa ako. Hindi ko natapos yung nalabhang ko kahapon.
Sipin nyo, alas 12 ng gabi, nagpumusok pa ako. Ganun ba hektik yung schedule? Grabe. Ganun ba hektik yung schedule? Alas 12:30 na. Sabi ng anak ko, Pa, bukas na yan, tingin ka na. Tingin ka na, gabi na. Anong gabi? Pag-uumag ka na lang eh. So at least, appreciate din ang anak ko. Saya na ako nun eh. Malaman ng anak mo na ikaw ay nagtatrabaho para sa kanya, di ba? Eh, para sa akin yung mapansin ako ng anak ko na masaya na ako nun eh. Siyempre, di ba? Pa, pahinga ka na. Gabi na. Concern sa akin yung anak ko ah. Di ba? Pinakamasarap sa lahat, yung maramdaman mong may taong concern sa'yo. Simpleng bagay lang yun, mga kapatid, pero para sa akin eh, tumitibok-tibok yung puso ko. Hindi lang pala yung asawa ko nagmamahal sa akin, mahal din pala ako. Eh, anak ko, mahal din naman pala mga anak natin. Kaya lang, Brother Emel, iba yung, di ba? Pagka minsan eh, napapansin ng anak mo yung ginagawa mo sa kanyang mabuti, di ba? Ang sarap yun? Sa mga kabataan, eh pagka minsan, pansinin niyo naman yung mga magulang ninyo, ang bagay yan eh. Na kailangan learn how to appreciate, di ba? Eh, ito po isang malaking pagpapahalaga sa mga bagay na ginagawa natin sa ating mga magulang. Sa gabi ito, mga kapatid, ang ating kong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa aklat ni Apostol Pedro, Kapitulo 5, talatang 2. Ayan. Ang sabi niyan, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno. Hindi sa pilitan, kundi may kasayahan. Alam po ninyo mga kapatid, kapag ito po ay naiintindihan natin, sigurado ko, walang tatanggi sa inyo. Oh? Maraming salamat, Brother Naldo Wahi, na bagamat hindi sila yung naka-schedule, eh, hindi nila ipinagkait yung kanilang talento. Ganun din kay Nanay Auring, saka kay Ate Elsa. Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, kapag ka nandito si Ate Elsa at saka sila Nanay Auring, kumbaga sa ano yung mga antik, sorry, mali pala. Antik, ang tawag dito? Parang ang tagal-tagal na. Yung kumbaga sa ano, sila yung mga veterana. Ayan. Hindi ka makakamba. Oh, kasi napakadali nilang hinahin. Napakadali nilang lapitan. Hindi mo na kailangan pilitin. Oh? Kasi, siyempre, di ba? Pag naintindihan mo yan, talagang, oh, pag kinuha ka, at basta sa gawain ng Panginoon, dapat yan, hindi na kailangan hinahin ka pa eh. Di ba? Hindi mo na kailangan mahila-hila ka para maglingkod sa Panginoon. Kailangan voluntaryo ka. Kailangan ipadamo mo na talagang willing kang maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kasi, ang sabi ng Apostol Pedro, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Pag i-apply natin ito sa ating sarili, mga kapatid, kahit na hindi sa ating iglesia, sa loob ng tahanan, yung anak mo, yung kasambahay mo, yung asawa mo, lahat na nasa loob ng iyong tahanan, may tuturin natin kawan ng Diyos yan. Lalo-lalo na kung lahat tayo ay mga Seventh-day Adventist. Alam po ninyo mga kapatid, yan, sinasabi ng Biblia, ang pinakamahigpit, pinakamahirap na kawa, yung sariling sambahayan. Totoo yan. Mahirap. Lalo-lalo na kapag hindi kayo magkasundo ng asawa mo. Diba? Hindi na lang pagsamba. Nakaporma ka na. Nakasya na yung sapatos mo. Yung misis mo, hindi malaman kung anong blouse ang isusuot. Diba?
Kung anong sapatos, sa dami-dami ng sapatos, di malaman kung ano yung susuot, di ba? Mapalda, nakakabala. So, talagang napakahirap. Ano po? Kaya pagka minsan, ang sarap iwanan, o iniiwan ko talaga. Lalo na, Disyembre, malilate ka na, alam mo na alas 8, okay lang kung wala kang park. Diba? Katulad niya, sa umaga, nung nakaraan, aba, yung family life. Naturing nga na ikayo, family life, ang magdadala, Turilio family. Pero gano'n bang family na tatay lang na doon? Brother Robert, isipin mo, ikaw na nagsaing, ha? Ikaw na ang naghanda ng kakainin. Lahat na andoon na. Pagkatapos kumain, maghuhugas. Pagkatapos ikaw pa yung naunang magbihis. Oh, napakahirap ano. So, ano gagawin mo? Ay, iwanan. Iwanan mo na lang. Di ba? Meron naman baliktad, babae naman. Yung mister, tinalo pa yung babae. Kung kailan may asawa na, saka nagtatagal dun sa salamin. Di ba? So, ang gagawin ni Mrs., ay iwanan din si mister. So, vice versa, ang hirap. Minsan naman, anak. Di ba? Okay lang yung anak mo walang hilig sa salamin. Paano? May naranasan ko yan yung walang kahirap-hirap ng mga anak ko elementary pa lang, walang problema. Maski ni anong ihagis mong damit, suot yan maski yan walang problema. Abay nung high school na. Napakahirap. Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. So, pagdating sa tahanan, mga kapatid, mahirap pangalagaan ang tawan. Lalo na kapag hindi kayo nagkakasundo. Pero merong mga bagay na dapat nating maintindihan dito. Ano ron? Magsigamit kayo ng pagpupuno. Ano ba ibig sabihin ng pagpupuno? Parang malalim yung salita ng ginamit ni Apostol Pedro. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasayahan. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nasa isang sambahayan, may mga bagay na hindi natin pwedeng hanapin sa ating kasama. Hindi mo siya pwedeng, kumbaga sa kung ano yung inaasahan ko sa isang tao, hindi mo pwedeng ipilit sa kanya yung wala doon. So, ang sabi ni Apostol Pedro, gumamit ka ng pagpupuno. Ibig sabihin, kung hindi nila magampanan yung bagay na yun, gawin mo. Gawin mo na mayroong kasiyahan. Dito muna tayo sa iglesia. Sa iglesia, marami tayong mga pagkakataon na pwede natin gampanan pero hindi natin nagagawa. Like for example, sa mga services natin, sa mga paglilingkod, araw ng Miyerkules, Biyernes, Sabado. Di ba pagka minsan na-delay? Yung mga participants, di mo may iwasan yan Kasi maraming, alam mo naman sa bahay, great controversy. Maraming mga ginagawa ang kaaway para yung mga magaganap. Hanggang po natin kailangan maging malawak ang isipan natin dito Huwag nating isipin na yung taong merong partisipasyon tuwing may pagsamba ay katulad ng inaasahan natin na on time. Mali po yun, mga kapatid. Bakit? Hindi mo alam kung anong nangyayari sa bahay ng mga yan Merong mga bagay na nangyayari doon na kaya nangyayari sapagkat ito yung tinatawag natin pakikitigma Bawat isa sa atin nakikitigma, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya itong mga participants na ito, kapag ito ay, halimbawa, ngayon, Biyernes na, wala pa yung presider, wala pa yung opening prayer, wala pa yung Ako mga kapatid, sa loob ng 13 taong ko, sa Seventh-day Adventist, since 1997,
subok ko na yan. Bakit? Kasi sa akin mismo nararanasan ko yan eh. Gusto ko talaga maaga pa. Ito naman, pasaway. Kung kailan naman ako nagpapadali, ito naman yung isang kasama ko sa bahay. Alam mo, kinukuha yung atensyon ko para ako magalit. Ako speaker eh. Di ba? Siyempre, pag nasira yung mood mo, speaker ka sa simbahan, patay na. Hindi ka na makapag-concentrate. Nag-aaral ka, biglang ito naman. Yung kapitbahay ko naman, nagsisigawan. Doon pa sa may pintuan. Napakaraming mga sagabal, mga kapatid. Nararanasan niyo ba yun? Yung kayo ay aktibo sa iglesia, napakaraming mga humahad lang para ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Kung tayo po rito sa iglesia, hindi natin naiintindihan yung mga ganong sitwasyon. Minsan narinig pa natin, ano pa naman yung mga yan? Schedule nila late pa sila. Yung mga, narinig ko pa yun minsan eh. Sana kung hindi sila, dapat pasabi sila. Mga ganun ba, di ba? Nagbibigay agad na sa conclusion, yung palang ganun dahilan natin hindi nakarating na. Tama. Ngayon pala, nag-away yung mga asawa sa hindi inaasahan. Paano mapapaaga yun? Diba? So maraming hadlang mga kapatid. Hindi lamang sa iglesia nito, kundi sa loob ng ating tahanan. Ang sabi ng Panginoon, Apostol Pedro, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasiyahan. Napakasarap, mga kapatid, na kahit ikaw ay sintonado, willing kang kumanta sa Panginoon. Napakasarap pakinggan yan. Teresa. Napakasarap manalangin. Kahit na medyo bulol-bulol ka. Okay lang yun. Kasi gusto mo maglingkod sa Diyos eh. At napakasarap din mag-preside. Humarap sa tao kasi hindi ka marunong mag-Tagalog. Okay lang yan. Minsan nga Bisaya man ko. Minsan, napapansin natin, nananalangin, Bisaya, hindi masyadong maintindihan. Pag nararamdaman na sa puso niya na kung ano yung sinasabi na, ang Diyos yun eh. Pero tayo mga kapatid, ang pinaka-importante sa atin, may kasiyahan ka ba sa iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos na pinupunuan mo, kapulakan ng iba? Masaya ka ba? O baka naman pagkatapos mong maglingkod meron kang sinasabi na hindi maganda. Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Ano bang sabi niya? Kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Yung kung salitang handang pag-iisip, mga kapatid, kinakailangan maging positibo tayo pagdating sa Panginoon. Sa totoo lang, ang paglilingkod sa Panginoon, mararamdaman mo lamang na ikaw ay masaya kapag ito'y ginawa mong bukal sa iyong kalooban. Mga kapatid, kailangan bukal sa loob mo. Kasi hindi mo mararamdaman ang kapayapaan, kaligayahan ng paglilingkod kapag hindi bukal sa loob. Kapag ikaw ay sumusunod sa magulang mo na sa pilitan, ano nararamdaman mo? Hindi ka masaya, di ba? Hindi ka masaya. Pag napipilitan ka lang sumunod sa magulang mo, hindi ka masaya. Pag sinabi ng magulang mo na, wag to. Pag sinabi mo na, sige na lang, napipilitan ka lang mo. Pero pag sinabi mo, opo, diba? Ang sarap pakinggan yan. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, total, nandiyan ka rin lang naman. Ikaw rin naman ang papalit doon sa hindi dumating, ay lubos-lubusin mo na. Kahit na hindi ka nakahanda, kanta ka. Kaya kami minsan sa seminar, sabi nila, yung daw mga sintonado, walang karapatang wag daw kumanta sa ang sakit nun.
Ang sakit sa kalooban mo. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, nabasa ko na yung buong Biblia, wala akong nabasa rito na huwag kakanta ang sintonado. May nabasa kayo rito? Sabi ko sa inyo, talagang isasanla ko yung bahay namin. Kung meron kayo makikita rito sa Biblia na isasabi huwag kumanta, hindi ba naman kumanta? Masakit sa tenga, doon sa mga nagtuturo ng music. Pero sino ba ang great musician? Ang Diyos hindi naman namimili yan eh. Diba? Napakasarap ng kumanta mga kapatid. Kaya kung tayo maglilingkod sa Panginoon, kinakailangan bukal sa kalooban natin. Po, gumawa tayo ng may pagpupuno sa lahat ng mga bagay. Minsan walang umaawit. Ako'y nalulungkot. Yung mga marunong umawit, ayaw mag-volunteer. Kung sino pa yung sintonado, yung pa'y tumataas ang kamay. Ano yan? Diba? So, kailangan ko rin masaya tayo handa sa paglilingkod sa Panginoon. Pumunta kayo ng bilangguan. Mga kapatid, ang mga bilangguroon ngayon, ang kinakanta nila, mga kanta ng born again, ang sasaya. Huh? Kaya pati tuloy ako, nahawa, ang kinakanta ko, kanta na nila born again. Bakit? Kasi yung mga marunong kumanta sa atin, takot sa bilangguan, ayaw pumunta rin magturo ng awit. Brother Ethan, kung sino pa yung mga hindi tunay na sinasabing hindi tunay na iglesia, sila yung aktibo sa pagpapaawit sa mga bilanggo. Samantalang tayo, inaangkin natin na tayo ang tunay, pero takot tayong ibahagi ang ating nalalaman tungkol sa music. Hindi ko kayo tinatakot mga kapatid, pero malaki ang inyong responsibilidad sa bagay na yan. Ang Gel Ministry, 7 taon na. Magpi-7 taon na, Brother Levi. This coming February. Pero hanggang ngayon, naghahanap pa rin kami ng magigitara. Wala kami kasamang tumutugtog. Mantakin ninyo, pinagtsatsagaan na naman mga bilang ko. Diba nila? Pinagtsatsagaan na lang umawit. Bakit? Kasi sa kanila, hindi importante yung magaling kang umawit. Ang importante sa kanila, yung maglingkod na mayroong kasiyahan. Yung hindi ka na pipilitan. Bakit po? Iyon ang kakulangan eh. Ang sabi, pangalagaan ninyo ang awa ng Diyos. Mga kapatid, ang daming kawan na dapat nating pangalagaan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon talagang hinang-hina na ako. Amin ko sa inyo, tingin nyo sa akin, parang malakas ang pagpapalataya. No! May mga pagkakataon, ayaw ko na nga sumimba eh. May mga times. Ayaw ko na sumimba. Lalo nung pag nakikita ko yung isang kapatid na tinatamad na rin yung simba. Masawa ko yun. Hirap bilahin sa umaga. Sabi ko, sige, kung ayaw mo magsimba, bahala ka. Kanya-kanya na tayo ng kaligtasan. Pero alam mo mga kapatid, matotoo lang. Sino ba naman ang ayaw makasama yung asawa sa lalo, diba? Pero may mga pagkakataon, yun yung para bang akala mo nasa iyo ang lahat. Pero pag hindi mo kasama yung malaking malungkot, diba? Kasi may mga time na katulad kong dati, nung ako yung siguro ilang taon pa lang nabibigyan binigyan pa nga kami ng award dito eh. Ilang beses. Laging umaaga sa family night. Namimiss ko yun eh. Namimiss ko yun mga kapatid. Sarado pa yung simbahan. Nandito na ako. Ako na kumakatok. Ako pa nga nagbubukas eh. Maya dyan naman yung mag-asawa. Namimiss ko yun nun. Napakahirap talaga. Sabi nga, hindi pwede lang magpalit ng asawa eh. Hindi po pwede eh. Kaya ka nalulungkot dahil mahal mo asawa ko eh. Katulad niya, noong uwi ng gabi, anong oras na? Magsasalubong kami. Ako papunta na simbahan, siya papauwi pa lang.
Hindi ko basta masisisi kasi anong oras magsasara? Alas 5 o alas 4. Isa sobrang traffic pa uwi ko, ano sa makakarating. So, ang hirap ba kami? Kaya nga sabi ko, ibali na, Lord. Basta ako, gagawa ko. Dadala mo sana naman kung yun, Lord mo, huwag din yung misis ko. Napakahirap maghanap ng asawang mabait sabi ko, Panginoon ko, sana bigyan mo kami ng pagkakataon na sana naman maibalik yung nakaraan. Yung pang sisimba ka, hawak mo yung kamay, sarap yan Di ba, Brother Emer? Kita mo, yan, matagal ko lang namimiss yan Yan ganyang sitwasyon. Pag-araw, yan, sasaksak, matindi, malamig doon. Pagka kami magsisimba, hawak-hawak ang kamay. Sister Elsa, wala na Sister Elsa. Wala sa hawak kami kamay. Nakakalungkot mga kapatid. Gusto nyo nga dumating ng Panginoon Kasi sa langit, ganun lahat yan Magkakahawak kamay tayo. Kayo mga kakulangan na kapatid, sabi ko nga, dati aktibo ng Jesus sa Sabbath School. Sige, ewan ko na kung naalala ninyo. Talagang lagi kami naman ng pulpito. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, yan ang ayaw kong mawala sa aking buhay. Yung kaligayahan sa paglingkod. Kaya sabi ko mga kapatid, kinakailangan gawa natin ang pagpupuno na hindi sa pilitan, kung hindi may kasiyahan. Sapagkat mararamdaman mo lamang ang kaligayahan sa paglilingkod kapag ka ito'y bukal sa ating puso. At anumang hirap, alam ko naman may mayroong hangganan yan. Yung nangyayari sa amin. Ilang taon na Ilang taon na bang hindi ko na? 3 taon na yata. 2007. 3 taon na. Hindi ganyan ang nangyayari sa aming mag-asawa. So, malungkot ako, pero masaya. Kasi kahit ano pa naman, nagsisimba pa rin naman. Kaya lang hindi na siya katulad ng dati. Yung talagang, hindi na siya katulad ng dati. Dati, alas 5 pa lang naman ng araw, alas 4, isip na kami, nagkakantahan kami dalawa, kukwentuhan. Ngayon hindi Alas 8 na, nakahiga pa. Nakaluto na kami, kakain na kami. Para bang walang kagana-gana pang araw ng Sabado. Nakapatid na kakalungkot. Malulungkot ako. Sana ipanalangin yung misis ko. Sana lumabas siya sa pananampalataya. Kasi masarap na ang mag-asawa magkasabay. Sa maniwala ay sa hindi, ewan ko sa inyo. Masarap na ang mag-asawa magkasabay nagsisimba. Kalugod-lugod yan sa harapan ng Panginoon. Sa maniwala ay sa hindi. Ay panalangin natin yung mga mag-asawa. Panalangin natin ang lahat ng pamilya sa iglesia ng CAA. Kung sino man ang merong nararanasan sa atin, nararanasan mo ngayon, sana tulungan tayo ng ating Panginoon. At ano pang pagsubok yan? Lalo naman, mga gumalaw na naman. Sino sa inyo nakabalik kay Brother Espanilla? May nakabalik pa na Brother Roy? Simula nung nagsimba nung nakaraan? Wala. Nung nakaraan, bumalik ako. Pangilang balik ko na sa kanya. Bagamat malungkot, pero gusto ko siyang balikan. Hindi ako naaawa. Natutuwa pa nga ako Kasi nabibigyan niya ako ng lakas. Si Brother Roy kasi kahit na gano'n, tanggap niya Brother Robert, tanggap niya. Mas open-minded siya. Kumuha na nga ng St. Peter, pumirma na nga Ibig sabihin, tanggap niya na yun ang mangyayari sa kanya. Pero isa sa mga napakagandang sitwasyon doon, mga kapatid, hindi sila nag-iwanan. Magkayakap ang kanilang mga kamay sa kabila ng kanilang nararanasan. Yan ang maganda sa mag-asawa, Brother Emer. Pinupuno ng babae ang kakulangan ng lalaki. Masaya siya kahit gano'n ang sitwasyon nila. Kasi pagka minsan mga kapatid, pag nakakaranas ng problema ang mag-asawa, di ba? Nagsisisihan na. Pero sila hindi. Ako'y natutuwa kay Brother Roy. Ang sabi niya,
Brother June, alam mo, sa totoo lang, tanggap ko na naman eh. Kaya lang, naluluha-luha siya. Kaya lang, sabi niya, sana bigyan pa ako ng Panginoon ng isang pagkakataon. Ang sarap pakinggan. Sana bigyan pa ako ng Panginoon ng isang pagkakataon. Ngayong ko lang naramdaman ang kahalagahan ng buhay. Kinakailangan ko ba mangyari sa atin yun para mong maramdaman kung gaano mahalaga ang buhay? Mga kapatid, ang sarap ng sinabi ni Brother Roy. Kung ako'y bibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos, maglilingkod ako sa Kanya. Mga kapatid, tayo ba gusto nating maglingkod sa Panginoon? Ngayon na! Huwag na nating antayin magkasakit pa tayo. Huwag na nating antayin na tayo nasa balik ng karamdaman, saka natin mararamdaman kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Huwag nating biruin, mga kapatid, ang ating kalagayan bilang mga Adventista. Tinawagan tayo upang maglingkod. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Tinawagan tayo upang maglingkod. Kaya kung ano mang bagay na pwede mong ipaglingkod sa Diyos, gawin mo habang may lakas ka pa. Dahil pag dumating ang takdang panahon, pananagutan din natin sa Diyos. Ito ba? Kaya ito po ay isang paalaala lang sa ating mga kapatid. At kung ikaw'y gagamit ng pagpupuno at iyong paglilingkuran ng Diyos, kinakailangan hindi sapilitan kung hindi merong kasiyahan. Kinakailangan masaya ka. Ano mang talento, gamitin mo sa Panginoon. Huwag mo sayangin. Oh? Wala ka nang pwedeng ibalik sa Diyos. Ano mo pwede mo gawin sa Diyos? Wala na eh. Lahat ng bagay nasa Diyos na. Isa lang ang pwede mong gawin sa Diyos. Yan ay ang paglilingkod. Kaya kung ano man yung bagay na pwede mong paglingkod, gawin mo sa Diyos. Oh, ako'y natutuwa. May isa tayong kapatid, GCT lang. Nakaupo lang siya dyan. Pero isa siya sa tumutulong sa gawain ng jail ministry. Isang lalapit, Brother June. Oh, hindi ko akalain. Yan ay bahagi ng paglilingkod, mga kapatid. Saang aspeto o anumang uri ng klase na pwede mong ipaglingkod sa Diyos, gawin mo sapagkat ay kalugod-lugod sa Diyos. Oh? Lalo na sa darating na linggo. Oh? Maraming mga kabataan ang gustong sumama. Walang pera. Oh. Eh kung meron ka, ipaglingkod mo sa Panginoon para naman yung mga kabataan ay matulungan. Di ba ba? Bahagi rin yan ang paglingkod. Huwag mong ipagdapon kung ano mang bagay ang pwede mong ipaglingkod sa Diyos. Ang mahalaga, masaya ka na ibinibigay ang iyong panahon para sa Diyos. Kaya kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, tanggapin mo yan. Sapagkat yan po ay bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya bago mo po, ay siyempre, ano Ate Elsa? Eh sabi ko nga sa inyo eh, kinakailangan masaya ka eh, kapag ikaw maglilingkod eh. Kaya kapag ikaw ay masaya, anong sabi? Kumanta ka. Di ba? Masaya pa kayo mga kapatid? Oh, ayaw ko na kayo kumanta ko na lang. Kasi ako nandito eh. Pakinggan nyo na yung kanta ko. Kasi kahit na anong hirap ng buhay, kapag ikaw ay nasa Panginoon, mararamdaman mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Tumataway ano ko. Wala ko niya ko. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. At ako ay lumalago at lumilipas. Sabay niyo mga kapatid. Salamat din. Kapan tayo kumanta? Timsun natin sa timog eh. Sa persa yung bumuyo ko.
mapakinggan yung boses ko. Okay. Ano to, serious na. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. At ako ay lumago at umibigay. Salamat din sa tuntunan kong magpili. Kahirapan manos akin ang ganasip ko. Sa sarili kong ito'y tunay na di kayang iisip. Ang kailangan mo, Diyos, ay tulong. Ang pagsubok pag dumating, ang puso ko'y naninindig. Pangako ng Diyos ay laging limutan ko. Pagpalain tayo ng Panginoon. Awilin po natin ang Save My Life and Let It Be. Hymn number 211. 211. Take my life and let it be, consecrated Lord to thee. Take my hands and let them move, and be full of thy love, and be full of thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for me. Take my voice and let me sing, always, only for my King. Always, only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not how much could I lead on. Take my will and make it come. It's not be no longer mine. Take my heart in its sorrow. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, thy food, at thy feet is precious Lord. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. Salamat po, Ama, sa mensahe na aming narinig. Sa amin pong paghayo, taglay po namin ang mga kapayapaan upang sa ganon, kami pong lahat ay makinabang. At ito po'y aming pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon.